Good morning po. Tayo mag-aral muli ng salita ng Diyos. Ang ating pag-aaralan ay sa Genesis chapter 1 verse 26 hanggang 28. Sabi po dito, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid, at sa lahat ng hayop na maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak, ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa ipapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. So ano ba ang tao at gaano siya kaimportante sa paningin ng Diyos? Mapapansin natin dito na ang tao inilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis, in His image and His likeness. So bakit ganoon? Kasi gusto ng Diyos magkaroon tayo ng isang malapit na ugnayan sa Kanya, yung tinatawag na fellowship, no? Kaya God has created us dahil tayo yung object ng Kanyang pag-ibig. Ngayon sa Psalm chapter 8, malinaw po yan. Sabi rito sa verse 4, ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? At o ano ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Verse 5, nilikha mo siyang mababa sa inang kaunti, pinustos mo siya ng dangal at ng luwalhati, at ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay siya ang iyong pinamahala. Mga tupat, mga kawan, pati ng mababangis at lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan at ang lahat ng nilikhang nasa karagatan. So sabi po dyan malinaw, sino ba ang tao para iyong pahalagahan at pangalagaan? Ganon tayo kamahal ng Diyos. Kaya makikita natin sa Genesis chapter 1, nilikha muna ng Diyos ang lahat ng bagay na nakikita natin ngayon, yung daigdig, yung kalawakan, yung lahat ng mga hayop, lahat po ng mga pananim, halaman, nilikha muna ng Diyos yan. Para saan po? Para sa tao. Yun po ang sinasabi ng Psalm chapter 8. Kasi gusto ng Diyos na ikanyang mga creation na ito ay pamunuan ng tao. Sabi sa Genesis, pamahalaan ng tao. So imagine God as a very superior being, sovereign, pero parang inintrust niya itong daigdig na ito sa tao. Siya ang tao ang tinatawag na parang under ruler ng Diyos. Of course, God is supreme, He is sovereign, He is the ruler, pero He has given earth to man. Kaya makikita ninyo na may responsibilidad po ang tao sa pagkakalikha sa Kanya kasi nga siya yung sole object ng pag-ibig ng Diyos, no? So, tuwang-tuwa siguro ang Diyos nung makita niya si Adam, nung nilikha niya yung unang-unang tao. Just try to imagine the joy of the Father na makita niya, ipin-prepare ko lahat, itong creation para sa iyo, at ikaw nilikha kita ngayon, ikaw ang mamamahala dito. Parang isang ama, no, tuwan-tuwa ka na pagka tiniturn over mo yung mga bagay na pamamahalaan mo sana, pero itinurn over mo sa anak mo. Halimbawa, ito isang negosyo, di ba? Or isang gawain na hindi na ikaw yung magiging completely in charge, kundi binigay mo pagkakataon doon sa iyong anak. Parang ganun po yung pagkakalika ng tao. Kasi dito makikita nyo, pwede naman pamahalaan ng Diyos ang mundo kaagad eh. Pwede naman na siya yung mga siwa sa mga hayop, sa mga ibon. At pwede rin na likain ng Diyos kaagad na marami ang tao. Diba? Pero bakit binigyan niya pa ang tao na responsibilidad na siya yung magpakarami? Siya yung at punuin niya ng kanyang mga supling itong buong mundo. Ibig sabihin, natutuwa ang Diyos na ipamahala ang mundong ito sa tao. Kaya kapatid, ganyan ka-special sa paningin ng Panginoon kung alam mo lang. Ngayon, mapapansin niyo pa rito pagkatapos niyang likhain ng tao, ang unang-unang ginawa ng Diyos ay pinagpala niya ito. Imagine niyo si Adam, ang unang-unang narinig niyang word mula sa Diyos ay blessing. Kasi the first thing na ginawa ng Diyos nung likhain niya ang tao ay binless niya. Kaya may power po yung blessing, no? Hindi niya kagad ito inutusan na gawin itong kanyang tungkulin bilang tao. Sabi rito, at sila'y pinagpala niya. Bago niya sinabing magpakarami kayo. At punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamahala dito. So minsan sa idea natin ng paglilingkod sa Diyos, una yung responsibility. Diba?
ba? Pero hindi natin alam na una muna yung blessing. Kasi kung hindi tayo i-bless ng Lord sa lahat ng ating gagawin, wala tayong magagawa sa buhay na ito. And God created Adam as the object of His love, and He blessed them bago niya binigyan ito ng authority o responsibility na maging manager ng mundong ito. Kaya lang may nangyari po sa tao. Kaya dito niyo maintindihan ang heartache ng Diyos. Sabi sa Romans chapter 3, verse 23, pamilyar po tayo sa verse na ito. Sabi rito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So pagkatapos ni Adam magkasala, yung kasalanan nakapasok na sa mundo. At lahat tayong tao ay naapektuhan ng kasalanan na yan. At wala nang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil sinunod ni Adan ang dyablo at sumuway siya sa Ama, ang nangyari na pagharian po ng dyablo ang mundong ito. So makikita nyo, supposed to be, the world should be under the rulership or the management of man. Pero ang nangyari, may nangasiwa pong iba. Basahin natin sa Efeso chapter 2. Okay, verse 2. Sabi rito, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa impapawid ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. So, imagine nyo, no? From the object of God's love, ang tao, dahil sa nagawa niyang pagkakasala, na isubmit niya itong mundong ito kay Satanas. At si Satanas ngayon ang nakapaghahari sa buhay ng tao at marami. At sabi po rito, halos lahat tayo nagkasala. Hindi pala halos lahat tayo nagkasala. At nahulog sa larawan ng Diyos, yung tawag na fall. At the same time, napagharian tayo ng dyablo sa ating buhay. Kaya naintindihan na natin ngayon yung existence ng kasamaan sa mundong ito. Pero hindi pa po tapos ang plano ng Diyos. That's the very reason why God wants to save us. Gusto ng Diyos iligtas tayo at ibalik tayo sa dati nating kalagayan. Kasi gusto ng Diyos maranasan ng tao yung blessing, yung totoong dominion na ibinigay sa Kanya noong una. Kaya dito rin sa Efeso, makikita natin sa chapter 4, verse 23, ang sabi rito, beginning verse 22, iwanan ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. At magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. At nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Makikita nyo, no, may plano ang Diyos na ibalik tayo, sabi rito, yung magbago tayo ng diwa at pag-iisip at dapat natin isuot yung bagong pagkatao. Merong bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Kita nyo, no, gusto ng Diyos bumalik tayo doon sa ating original condition. At naintindihan nyo rin bakit si Satanas pinipigilan niya na mapakinggan ng tao ang mabuting balita. Kasi sabi rito sa 2 Corinthians 4:4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan, si Satanas po yun, sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So si Satanas gagawa siya ng paraan para wag nating marinig yung pangangaral ng mabuting balita, kasi by believing the gospel, that is the only way na ibabalik ang tao sa image and likeness of God. Kaya sa oras na ito, pag-aralan natin na tayo maibalik sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak sa araw na ito as we have listened to your word. Bless them and may they walk according to your plan and purpose. In Jesus' name, amen. God bless you.